Okay mga ka-fixet, so gawin natin yung uphill start dito mga ka-fixet sa spiral ramp na ito mga ka-fixet. So importante, keep your distance kagaya niya no, keeping our distance at the vehicle in front. So halimbawa lang mga ka-fixet, kagaya niyan, huminto siya. So kailangan na natin huminto. Anong gagawin mo? Nabitin ka mga ka-fixet, so pwede kang gumamit ng handbrake no? Naka first gear ako ngayon, naka handbrake ako. Give it gas 1500 rpm or 2000 rpm, clutch to the biting point, then bitawan mo yung handbrake para makaproceed ka. Uphill start using the handbrake mga ka-fixet, gas then clutch method po yun mga ka-fixet. Gas then clutch method without using the handbrake. Foot brake lamang mga ka-fixet. Okay? Clutch all the way down, first gear, proceed tayo dito sa spiral ramp na ito. Wala naman tayong kasunod. So let's assume na napahinto tayo dito dahil huminto yung sasakyan na nasa unahan. Okay? So first gear pa rin tayo, gas then clutch method. Yan. So makakaproceed tayo mga ka-fixet. Ulitin ulit natin, hinto tayo dito. Ayan. Hindi ko na dinidisengage sa first gear yung ating transmission na naka first gear pa rin tayo. Naka-hold ako sa ating clutch all the way down and brake pedal. So gas then clutch method. Yan. So kita nyo naman mga ka-fixet, hindi po napa-atras yung ating sasakyan no, sa paggawa ko nyan. Kasi meron po mga nagsasabi mga ka-fixet na aatras daw po yung sasakyan kapag ka gas then clutch method yung ginawang method sa uphill start. Good day mga ka-fixet. For today's episode ng Fix It Dennis, I will share with you how to drive on spiral or circular ramps mga ka-fixet. Multi-story parking lots, usually makikita ito sa mga malls no, na merong multi-story parking mga ka-fixet. So itatry natin yan ngayon at ipapakita ko sa inyo kung paano ko yan ginagawa. Kaya't kung interesado kang malaman ng lahat na information tungkol sa particular topic na yan, tumuto ka lang sa video na to. Fix It Dennis, fixing the way we drive. So nandito tayo ngayon sa SM Palapala, sa mga nakakaalam sa lugar na ito. So multi-level story parking ito mga ka-fixet. So papasok tayo ngayon dito sa parking. Pero bago pa natin gawin yan, ang unang-unang tip na dapat mong malaman is open your headlights mga ka-fixet. So yan, naka-open na headlights natin. Hindi pa ako naka-high beam. I just opened my headlights on low beam mga ka-fixet. So may mga parking na kagaya nito na kailangan magbayad bago ka pa pumasok mga ka-fixet. So wait lang at tayo ay magbabayad. Wow naman! Wow! Wow! Thank you! Thank you! Okay mga ka-fixet, so nakabayad na tayo at tayo magpo-proceed na. So para makaproceed, baba natin ating handbrake, clutch all the way down, first gear, gas, then clutch to the biting point at tayo makakaproceed na. So dyan papasok ang ating tip number 2 mga ka-fixet, which is use lower gears. So preferably first gear mga ka-fixet sa ganitong klase ng mga spiral parking no? First gear would be enough to give you that particular torque or enough torque para maparangkada mo yung iyong sasakyan ng tama at a very slow speed sa mga ganitong spiral ramp. Dahil mas magiging manageable po ang ating sasakyan kapag tumatakbo po tayo ng slow speed lamang mga ka-fixet. Okay? So we're through to the first level mga ka-fixet. So bago tayo pumasok dito sa second level ng spiral ramp na ito mga ka-fixet, tip number 3 mga ka-fixet is keep your constant speed. So keep your constant speed mga ka-fixet, ibig sabihin panatilihin mo ang iyong speed sa tamang level. So we're going up to 10 kilometers per hour at this rate. So pananatilihin lamang natin yan mga ka-fixet. Okay?
10 kilometers per hour lamang mga ka-fixit, kasi changing your constant speed will affect your steering. So magbabago-bago din yung pag-steer mo sa iyong sasakyan pag binago mo yung speed na yan. Okay? Okay, so we're through to the next level mga ka-fixit. Tatabi ko lamang muna dito bago tayo mag-proceed sa susunod na spiral parking para makasingit na po yung nakasunod sa atin. Okay mga ka-fixit, so tip number 4, no? Keep your distance mga ka-fixit, no? Keep distance. So ibig sabihin, don't tailgate mga ka-fixit. Create a distance between your vehicle and the vehicle in front. Kung meron kang sinusundan na sasakyan, no? Be a defensive driver. So wag nating i-assume na kung tayo ay defensive driver na defensive driver din yung sasakyan na nasa unahan, or expert driver yung nasa unahan na sasakyan na iyong sinusundan. So number 5 natin mga ka-fixit, keep your vehicle centered mga ka-fixit. So use your side mirrors mga ka-fixit and your windshield ng iyong sasakyan para mapanatili mo yung iyong sasakyan na nakasentro sa iyong dinadaanan na kalsada. So dito medyo pababa na tayo ngayon sa circular ramp na ito mga ka-fixit. So papakita ko sa inyo paano maging sentro yung ating sasakyan dito gamit yung ating side mirror at yung harapan ng ating sasakyan. So meron na akong ginawang video tungkol sa topic na to. It's a detailed video on how to stay centered on the road while you're driving. So kung di mo pa napanood yung video na yun, maglalagay ako ng link ng video na yun sa upper right portion ng video na to and sa description below para mapanood mo. Okay? So sa mga ganito namang pagkakataon mga ka-fixit na kailangan natin bumaba sa isang circular ramp, so gagamit lamang po tayo ng pinaka low gear. So first gear lamang. So clutch all the way down, engage natin yung first gear, nakababa na yung handbrake ko. So gas up to 1,500 RPM, then clutch to the biting point. Ayan, para umarangkada yung sasakyan. So bibitawan ko na yung clutch at this point mga ka-fixit, at gagamitin natin yung engine brake ng first gear. Ayan, it's a very manageable speed mga ka-fixit, saktong sakto lamang, hindi masyadong mabilis, at namamanage ko ng maayos yung ating sasakyan. Kita nyo hindi po ako nagbibigay ng gas mga ka-fixit, pero pagkakailangan magbibigay po ako. So engine brake lamang ng first gear ang ating gagamitin. Yan, so 10 kilometers per hour lamang, it's a very manageable speed, at it's a very constant speed mga ka-fixit, no? At namamanage ko ng maigi at maayos yung ating manibela. Kung ilalagay ko sa second gear yan, masyado pong bibilis yung takbo ng ating sasakyan at mas mahihirapan po tayo na i-steer ng tama yung ating sasakyan. So 10 kilometers per hour lamang, ililimit ng ating engine yung speed ng ating sasakyan at 10 kilometers per hour dahil tayo po ay naka first gear. Kung lumampas man po yan ng konti, konting-konti lamang po mga ka-fixit. At kailangan ko ipakita yung ticket natin dito. Thank you. Okay mga ka-fixit, so naka first gear pa rin ako. So engine speed ng engine brake ng first gear mga ka-fixit, pero magdadagdag ako dahil medyo sobrang bagal ng takbo natin. Yan. So pwede naman mag second gear mga ka-fixit, kaya lang yung second gear kasi would limit your speed around 40 kilometers per hour. So masyado pong mabilis yun para sa spiral ramp na ito. Ayan, bibilis po yung takbo natin. So kailangan kong tapakan yung foot brake. So para ma-lessen po natin na tapakan yung foot brake at baka mag-overheat po yung ating foot brake at mawalan tayo ng preno, ilalagay po natin sa first gear sa ganung pagkakataon to limit our speed at 10 kilometers per hour, 10, 12, 13 kilometers per hour, depende po yan sa sasakyan. Pero usually on most vehicles, the transmission would limit the speed of the vehicle around 10 kilometers per hour on most cars po mga ka-fixit. So another tip nga pala mga ka-fixit, kapag ka ganito na naka-open na yung headlight natin, maganda kung super or heavy tinted yung mga windows na iyong sasakyan, ibaba mo yung windows na iyong sasakyan dito sa driver side and sa passenger side para mas makita mo na mabuti yung iyong side mirrors, kasi medyo madilim po dito.
Then syempre mag-a-adjust po yung ating mga mata pagpasok natin sa madilim na spiral ramp na yan. Kung galing po tayo sa isang maliwanag na kalsada kagaya po nito, so mag-a-adjust pa po yung mata natin, kagaya ng pag-a-adjust ng mga lens ng camera para makafocus po, no, kapag nagbabago po yung lighting ng area. So ganun din po yung mga mata natin, mga ka-fixit. Okay? Okay, so akit ulit tayo. First gear ulit ng ating gagamitin, mga ka-fixit. So yung tip number 5 natin, no, keep your vehicle centered, mga ka-fixit. So use the side mirrors, no. Kung mapapansin ninyo, ayan, may enough distance tayo sa gilid ng kalsada, and then keeping ourselves centered dito sa kalsada na ito by focusing on the windshield. Pero at times nag-glance din ako sa ating side mirror para makita natin yung distansya natin sa gilid. Ganon din dito sa passenger side, yung door mirror natin dito sa passenger side, makikita mo rin yung distansya mo sa gilid ng kalsada. Okay? So meron akong ginawang video tungkol dyan sa how to keep your vehicle centered on the road. So maglalagay ako ng link ng video na yon sa description ng video na to, and sa upper right portion ng video na to para mapanood mo. Maganda yung video na yung ka-fixit. Detailed yun kung paano magiging sentro yung ating sasakyan sa kalsada. Okay? So eto naman ka-fixit, very important yung ating tip number 6, learn how to use uphill start, mga ka-fixit. So yung uphill start, mga ka-fixit, merong iba't ibang approach yan. When using the handbrake, no, kung hindi ka pa masyadong sanay using the handbrake, uphill start, pwedeng gas then clutch, clutch then gas, or pwede din naman na foot brake lamang yung iyong gagamitin, clutch then gas or gas then clutch. So meron na akong ginawang detailed video tungkol dyan sa uphill starts. Kung di mo pa napanood yung video na yon, maglalagay ako ng link ng video na yun sa upper right portion ng video na to and sa description below para mapanood mo. Detailed video yun, mga ka-fixit, para matutunan mo ang tamang pag uphill start depende sa situation, mga ka-fixit. Okay? So gagawin natin yan dito sa spiral ramp na ito para makita nyo, mga ka-fixit. Antayin ko lamang na medyo mag-clear up yung traffic, kasi po delikado po na gawin natin yung pahinto-hinto dito sa spiral ramp na maraming sasakyan. Okay, mga ka-fixit, so gawin natin yung uphill start dito, mga ka-fixit, sa spiral ramp na ito, mga ka-fixit. So importante, keep your distance, kagaya nya, no, keeping our distance at the vehicle in front. So halimbawa lamang, mga ka-fixit, kagaya nyan, huminto siya. So kailangan na natin huminto. Anong gagawin mo? Nabitin ka, mga ka-fixit, so pwede kang gumamit ng handbrake, no? Naka first gear ako ngayon, naka handbrake ako, give it gas 1,500 rpm or 2,000 rpm, clutch to the biting point, then bitawan mo yung handbrake para makaproceed ka. Uphill start using the handbrake, mga ka-fixit, gas then clutch method po yun, mga ka-fixit. It's very effective, mga ka-fixit, lalong lalo na sa mga ganitong pagkakataon when you are a beginner driver at nabitin ka sa isang spiral ramp or uphill na kalsada, mga ka-fixit. Okay? So ngayon naman, mga ka-fixit, gagawin naman natin yung uphill start not using the handbrake. So let's assume na you are you're Bola lang yan. let's assume na meron ka ng kasanayan sa pagmamaneho, mga ka-fixit, at kayang-kaya mo nang gawin yung gas then clutch method na ang gamit mo lamang ay yung foot brake, mga ka-fixit, na nag-uphill start tayo na hindi na tayo gagamit ng handbrake. Ito yung dating tinatawag ko na ninja moves, pero ngayon ang tawag ko na dito ay gas then clutch method, no, mga ka-fixit, kasi very inappropriate yung tawag na ninja moves para sa mga ganitong tutorial videos, mga ka-fixit. Okay? So gawin natin yan, mga ka-fixit, gas then clutch method without using the handbrake, foot brake lamang, mga ka-fixit. Okay? Clutch all the way down, first gear, proceed tayo dito sa spiral ramp na ito. Wala naman tayong kasunod. So let's assume na napahinto tayo dito dahil huminto yung sasakyan na nasa unahan. Okay? So first gear pa rin tayo, gas then clutch method. Yan. So makakaproceed tayo, mga ka-fixit. Ulitin ulit natin, hinto tayo dito.
Ayan, hindi ko na dinidisengage sa first gear yung ating transmission na naka first gear pa rin tayo. Naka-hold ako sa ating clutch all the way down and brake pedal. So gas then clutch method. Yan. So kita nyo naman mga ka-fixit, hindi po napa-atras yung ating sasakyan, no? Sa paggawa ko nyan. Kasi meron po mga nagsasabi mga ka-fixit na a-atras daw po yung sasakyan kapag ka gas then clutch method yung ginawang method sa uphill start, no, using the foot brake only without applying the handbrake. So possible naman po na magawa po natin ito, yung gas then clutch method, na hindi po mapapa-atras yung ating sasakyan. Bibilisan nyo lamang po yung pagtimpla. Pagbitaw nyo sa iyong foot brake, bigyan nyo agad siya ng gas. Okay, then habang binibigyan nyo siya ng gas, then lift the clutch to the biting point para makaarangkada yung iyong sasakyan. Kapag mga ganito spiral ramp or uphill ramps mga ka-fixit, it's very effective to give it gas or create around 2,000 RPM of revs from the engine bago mo ilagay sa clutch biting point yung clutch. So mabilis lamang yon kapag alam mo na yung 2,000 RPM sa iyong accelerator pedal. So importante rin na napapractice po natin yung pagbibigay ng tamang RPM through the accelerator pedal by practicing mga ka-fixit. So yung detailed video ko niya ng uphill starts, panoorin mo para malaman mo kung paano ginagawa yan. Okay? So try naman natin ngayon mga ka-fixit yung clutch biting point then gas kapag mga ganitong spiral ramp mga ka-fixit. Okay? So nandito na tayo mga ka-fixit. Hihinto tayo dito dahil halimbawa napahinto yung sasakyan na nasa unahan. So naka first gear pa rin ako mga ka-fixit. So clutch biting point then gas para makaarangkada yung ating sasakyan. Okay? Yan. So hinto ulit tayo dito, halimbawa napahinto yung sasakyan na nasa unahan. So clutch biting point, antay mo manginig yung makina then gas para makaarangkada yung iyong sasakyan. Yan. So sa mga ganitong pagkakataon mga ka-fixit, I prefer using the gas then clutch method compared to the clutch then gas method mga ka-fixit, no? Kaya yung gas then clutch method po yung aking ini-endorse or yung aking pong pinopromote sa channel na ito, no? Sanayin nyo po yung sariling gawin yun, sarili ninyo na gawin yung ganong method, dahil yun po yung mas maganda sa mga ganitong klase ng senaryo. Hindi ka mamamatayan ng makina kapag nasanay ka dun sa method na yun. So gas then clutch method, gumagamit ka man ng foot brake or gumagamit ka man ng handbrake, it goes on both ways and very effective on both ways mga ka-fixit. Okay? So sa mga ganitong klase ng pagmamaneho mga ka-fixit, spiral ramp, circular ramp mga ka-fixit, uphill man yan or downhill, palagi mong tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. So huwag kang kakabahan sa mga ganitong klase ng senaryo dahil magagawa mo yan. Kailangan mo lamang na paglaanan ng oras at panahon yung iyong pagpapractice. Okay? So very effective na practicein mo muna yung uphill starts on a uphill road na walang masyadong dumadaan na sasakyan para makasanayan mo siya at magagawa mo siya sa mga ganitong klase ng pagkakataon. Okay mga ka-fixit? For this episode shoutouts, shoutout kay John Philip Indino, kay Jean Padek, kay Jade Marimon, kay John Louie, at kay Karen Bautista. At sa inyong lahat mga ka-fixit na walang sawang pagsubaybay at walang sawang pagsuporta sa ating Fixit Dennis channel, maraming salamat po sa inyong lahat. So that concludes our episode for the day. I do hope na sana may natutunan ka sa video episode natin ngayong araw. Kung di ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba. So once again, I'm Dennis of Fixit Dennis saying, hanggang sa muli, paalam!